Presidential pork o pork barrel ng Pangulo. Yan po ang tawag ng ilang taga-minorya sa naiwang mahigit 200 bilyong pisong unprogrammed appropriation sa bersyon ng Kamara ng panukalang 2026 national budget. Pero ayon sa Malacanang, kailangan ang unprogrammed appropriation sabay giit na iingatan ang naturang pondo at hindi magiging pork barrel. Nakatutok si Tina Panginiban Perez. All the bills that we have just approved. Sa inaprubahang bersyon ng Kamara ng panukalang 2026 national budget, may naiwan pa ring halos 243.2 billion pesos na unprogrammed appropriations. Ito yung mga standby na proyekto o items na wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Pero mainit sa mata ng ilang mababatas ang unprogrammed appropriations. Dahil dito inilagak noon ang mga flood control project na sinasabing maanomalya. Kaya nanindigan ng taga-minorya sa Kamara na dapat zero ang unprogrammed appropriations na tinawag nilang pork barrel ng Pangulo. Presidential pork yan. Yung napakalaking halaga na yan, tanging presidente ang nagde-decide. Sa 2026 General Appropriations Bill, nakasaad na maaaring pondohan ng mga unprogrammed appropriations kapag may sobrang koleksyon ng buwis, may bagong pagkukunan ng kita o may aprobadong loan para sa mga foreign-assisted projects. Ang QA, ang nangyayari dyan, pinauubaya yung kung kailan gagamitin, kung paano at saan gagamitin sa executive department. Kaya vulnerable talaga siya sa misuse or abuse pati sa paggamit sa pork. Sabi ng Malacanang, kailangan talagang meron pa ring unprogrammed appropriations. Hindi po ba nagkakaroon po tayo ng sinasabi nating magkakaroon ng pag-deplete ng funds ng NDRRM dahil sa maraming nagiging kalamidad sa ngayon. Sa ngayon po, kapag ka po na-deplete yan at naubos na po ang contingent funds, dyan po naman kukuha sa unprogrammed appropriations mula sa SAGIP. Kaya po, tandaan po natin, kahit po ito ay nasa unprogrammed appropriations, iingatan po ang budget na to at hindi naman po agad ito mailalabas para katakutan nila at sasabihin magiging pork barrel lamang. Hinihinga namin ang pahayag si House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, pero nauna niyang dinepensahan ang pagkakaroon pa rin ng unprogrammed appropriations gayong wala na raw ritong flood control projects o iba pang proyekto. Tanging mga social programs na nakatuon sa edukasyon, kalusugan at social pension na lamang ang pwedeng ipasok dito. Wala ng flood control projects, wala ng mga tulay, o wala ng mga kalsada na pwedeng hugutin mula sa unprogrammed appropriations para sa taong 2026. At titiyakin daw na hindi ito maaabuso. Pero may duda pa rin ang Makabayan Bloc sa sinasabing hindi na umano pwedeng masingitan ng infrastructure projects ang unprogrammed appropriations. Tinapyasan man daw ng 35 billion pesos ang Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o SAGIP. Meron pa rin daw halos 5 billion pesos na itinira na pwedeng magamit sa pagpapatayo ng infrastruktura at pwede raw itong dagdagan. Actually, may backdoor pa rin dito. Pwede pa rin gamitin ito for infrastructure projects. Ngayon, sasabihin, 5 billion na lang yan, maliit na lang yan. Di ba? True, pero merong provision sa unprogrammed appropriations na nagpapahintulot sa DBM na dagdagan ito ng kahit magkano mula sa ibang mga pondo ng unprogrammed appropriations. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Budget Secretary Amena Pangandaman. Pero sa isang pahayag, sinabi niyang hindi sikretong pondo ang unprogrammed appropriations kundi standby na alokasyon na aprobado ng Kongreso. Karaniwan daw nagsisilbi itong fiscal buffer para makaresponde pa rin ng gobyerno sa biglaang pangangailangan o urgent national priorities, lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa GMA Integrated News, Tina Panginiban Perez, nakatutok, 24 oras.